Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1951 hanggang Kabanata 1960. Kabanata 1951. Planet Eclipse. Si Wang Yuhang ay nagbibisiklete sa kabundukan. Nakasuot siya ng isang pares ng nakamamangha na salaming pang-araw. Si Little Angel at ang iba pa ay handa ng mag-level up, ngunit kailangan nilang maghanda bago maging mga Viscounts. Kaya hindi sila sumama sa kanya sa pangangaso. Si Wang Yuhang ay kumain din ng sapat na Xenogeneic genes upang maging isang Viscount, ngunit kulang siya sa tamang karanasan sa pakikipaglaban, kaya magiging mahirap. Hindi rin niya gusto ang nakaupo lang, kaya lumabas siya upang mangaso. Hindi nagtagal, nakita ni Wang Yuhang ang isang batang babaeng Kate sa daanan. Naglalakad siya patungo sa kabundukan. Kumunat ang noo ni Wang Yuhang. Ang batang babae ay may guhit na tigre, tenga ng pusa, at buntot ng pusa. Medyo cute siya, ngunit mukhang 10 taong gulang lang siya. Hindi dapat siya nakikipaglaban, kaya kakaiba ang makita siya na nag-iisa. Humarap si Wang Yuhang sa kanya. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya sa batang babae. Ang batang babae, nang makita siya, ay tumingin sa kanya ng kakaiba. Sumagot siya, hinahanap ko ang aking ina. Hinahanap mo siya. Nagulat si Wang Yuhang. Ipinaliwanag ng batang babae, ang aking ina ay nangangaso sa nakalipas na 2 araw, at hindi pa siya nakakabalik. Kaya, narito ako upang hanapin siya. 2 araw pa lang. Magiging maayos siya. Inalok siya ni Wang Yuhang ng ilang aliw. Marami sa mga ina sa base ay naging mga baron. Gusto nila ng mas magandang buhay para sa kanilang mga anak, kaya nangangaso sila upang bigyan sila ng madaling puntos. Mukhang nag-aalala ang batang babae, at umiling siya. Sabi ni inay na babalik siya araw-araw upang mag-check-in. Lagi siyang nakakabalik sa oras, maliban sa pagkakataong ito na hindi siya nakabalik. Siguro ay naaksidente siya sa isang panganib, kaya narito ako upang iligtas siya. Bata ka pa, pero ano ang kaya mong gawin? Dapat mong ipaalam sa mabubuting tao sa base na tulungan ka, sabi ni Wang Yuhang. Sinabi ko na sa kanila, ngunit walang naniwala sa akin. Sinabi nila sa akin na maghintay ng ilang araw pa. Pasensya na, kailangan kong magpatuloy. Naglakad ulit ang batang babae, patungo sa mas malalim na bahagi ng kabundukan. Sumakay si Wang Yuhang sa bisikleta sa tabi niya, ngumiti, at sinabi, gusto mo bang sumakay ng mapanganib na biyahe kasama ako? Maaari kitang dalhin dito, kung okay lang sa iyo. Talaga, kumislap ang mga mata ng batang babae. Oo, ngunit depende sa kung iyon ang gusto mo. Ngumiti si Wang Yuhang. Bago pa matapos magsalita si Wang Yuhang, tumalon na ang batang babae sa likod ng kanyang bisikleta. Humawak siya sa likod ni Wang Yuhang at sinabi, pakihanap ang aking ina. Wala akong ama, kaya hindi ko mawawala ang aking inay. Ngumiti si Wang Yuhang at umakyat sa kabundukan. Tanong niya, alam mo ba kung saan karaniwang nangangaso ang iyong inay? Ang aking ina ay hindi kailanman nangangaso ng masyadong malayo sa bahay. Nanatili siya sa rehiyon upang hindi siya gumastos ng masyadong oras sa paglalakbay bawat gabi, mabilis na sabi ng batang babae. Hindi dapat mahirap hanapin siya, kung ganon. Binilisan ni Wang Yuhang ang paglalakbay sa daanan. Sa sandaling pumasok si Wang Yuhang sa kabundukan, nagsimulang tumakbo sa likod niya ang isang Xenogeneic, naghuhukay sa lupa gamit ang mga kuko nito. Hinabol nito ang kanyang bisikleta na parang gutom na lobo. Marami pang nakatipon, hanggang sa may isang grupo ng mga Xenogeneics na sumusunod sa kanila. Lahat sila ay mga Barons din. Mukhang natakot ang batang babae, kaya humawak siya kay Wang Yuhang. Nanginginig siya sa takot, at hindi niya magawang lumingon. Kung natatakot ka, maaari kitang ibalik ngayon, sabi ni Wang Yuhang habang nagbibisikleta. Hindi, pakidala mo ako sa aking ina. Nanganganib siya. Pakisuyong. Nanginginig ang batang babae, ngunit hindi siya tumigil sa pagmamakaawa kay Wang Yuhang na hanapin ang kanyang ina. Sige, kung ganon. Sinimulan ni Wang Yuhang ang sistematikong paghahanap sa mga gilid ng bundok. Maraming Xenogeneics ang sumusunod sa kanya, ngunit mas mabagal ang mga ito kaysa sa kanyang bisikleta. Hindi nila siya o ang batang babae masasaktan. Minsan, lumilitaw ang mga Xenogeneics sa harap nila. Ngunit sa mga ganitong pagkakataon, nakaiwas si Wang Yuhang sa kanila.
Mahigpit na hahawakan ng batang babae ang kanyang baywang kapag nangyari ito, at halos mahulog siya ng maraming beses. Gayunpaman, hiniling niya sa kanya na magpatuloy sa paghahanap sa kanyang ina. Ilang oras ang lumipas, narinig ni Wang Yuhang ang sigaw ng isa pang Xenogeneic. Kumunat ang kanyang noo at nagpasya siyang tingnan. Nakita niya ang isang grupo ng mga Xenogeneics na nakapalibot sa isang babaeng Kate. Nakikipaglaban siya sa isa sa kanila. Mukhang pinapaligiran lang siya ng grupo upang asarin siya. Ang mga Xenogeneics ay nag-e-enjoy nito na parang isang uri ng palakasan. Marami sa kanila ay mga Viscount class din, kaya mas malakas sila kaysa sa babaeng Kate. Kung gusto nilang patayin ang babaeng Kate, nagiging buto na siya ngayon. Ang babae, sa halip, ay nakikipaglaban pa rin. Marami siyang dumudugo, ngunit hindi pa siya handang sumuko. Habang nagbibisiklete si Wang Yuhang patungo sa kanya, nakita niya ang lakas ng loob at determinasyon na kailangan niya upang magpatuloy. Ang ilan sa mga sugat na natamo niya ay sapat na kalalim upang makita ang kanyang mga buto. Dapat na nawala na siya ng malay sa ngayon kung isa sa alang-alang ang dami ng dugo na nawala niya. Inay, tumili ang batang babae, sinusubukang tumalon sa bisikleta. Ngunit nahuli siya ni Wang Yuhang at hinaila pabalik. Maraming mga Viscount Xenogeneics ang naroon. Wala siyang Marquis armor, kaya hindi siya makagalaw ng masyadong mabilis. Kailangan natin ng backup, ngunit mukhang huli na para tawagan ang iba. Hinimas ni Wang Yuhang ang kanyang maliit na balbas habang nag-iisip. Ang babae, nang makita ang batang babae, ay tumingin sa kanila. Pumatla ang kanyang mukha at sumigaw siya, "Tumakas ka, maliit na Rain. Lumabas ka rito." Napansin ng mga Xenogeneics si Wang Yuhang. Naging sobrang alerto sila, at parang nawala ang interes nila sa paglalaro sa babae. Isa sa mga Xenogeneics ang lumapit upang putulin ang leeg ng babae at matapos na ito. Hindi. Nanlaki ang mga mata ng batang babae habang sumisigaw siya. Mukhang kakaiba ang ekspresyon ni Wang Yuhang, ngunit binilisan niya ang paglalakbay patungo sa babae, inihulog ang kanyang espada habang naglalakbay. Habang inihulog ng nilalang ang mga kuko nito patungo sa leeg ng babae, pinutol ng espada ang likod ng Xenogeneic at nagpahiyaw ito. Ginamit ni Wang Yuhang ang oras na nakuha niya upang sumugod sa karamihan. Kinuha niya ang babae sa isang galaw habang dumadaan siya. Pinahihit ni Wang Yuhang ang bisikleta upang umalis sa bundok, ngunit nakareact na ang mga Xenogeneics, tumatakbo patungo kay Wang Yuhang. Nagsimulang lumiwanag ang mga Viscount Xenogeneics habang sumusulong sila. Si Wang Yuhang, habang nagbibisiklete pa rin, ay nakaiwas sa kanila. Mahigpit na nakahawak ang ina at anak na babae sa kanya, ngunit parang nawawala na sila ng pag-asa. Mabilis na papalapit ang karamihan sa likuran, at ang grupo na humahabol kay Wang Yuhang kanina ay naghihintay pa rin sa labas ng lambak. Para silang mga gutom na lobo, matigas ang ulo na humaharang sa kanyang pag-alis. Kaya pala ayaw ko sa mga babae at bata. Bamantong hininga si Wang Yuhang. Pinahihit niya ang kanyang bisikleta at huminto. Mabilis na papalapit ang nakakatakot na mga Xenogeneics mula sa magkabilang panig. Magkayakap ang ina at anak na babae, nakaupo sa bisikleta. Nanginginig sila sa mga bisig ng isa't isa, nakapikit ang mga mata. Kung kaya mo, pakiusap huwag mo akong pretuhin na parang halimaw. Hindi pinansin ni Wang Yuhang ang mga Xenogeneics. Nagsalita siya sa ina at anak na babae, ngunit napakaliit ng kanyang boses, halos hindi nila marinig. Boom! Isang ingay na parang generator ang narinig. Ang katawan ni Wang Yuhang ay napuno ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Ang ingay ay nagmula sa kanyang katawan, ngunit walang ilaw, usok, o anino ang nakikita. Ngunit ang kapangyarihan sa loob niya ay sumabog na parang bulkan. Kahit ang kanyang bisikleta ay tila nakareact, naglalabas ng usok mula sa tambucho. Bigla, tumahimik ang mundo. Ang mga Xenogeneics na gustong salakayin si Wang Yuhang ay tumigil. Lahat sila ay nag-freeze at tumingin sa kanya ng kakaiba. Sa susunod na segundo, tumakbo ulit sila patungo kay Wang Yuhang. Ngunit bago pa sila mahawakan siya, nagbanggaan ang dalawang grupo upang patayin ang isa't isa. Nasa lahat ng dako ang dugo at mga braso, sa buong daanan na iyon. Habang tumatakbo ang ingay ng generator, naglaban ang dalawang grupo hanggang sa mamatay silang lahat. Ang ilan sa kanila ay nawala ng mga braso, ngunit patuloy pa rin silang lumaban. Kakaiba ang tingin nila kay Wang Yuhang. Para bang siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Ang ilan ay tumingin sa kanya na parang isang mahal na kasintahan, na gagawin nila ang lahat para sa kanya. Mas malamang, si Wang Yuhang ay naging kanilang reyna. Kailangan nilang patayin ang kanilang mga kalaban upang maging pinakamalakas, lahat para makasama nila ang reyna. Dugo. Nasa lahat ng dako ang dugo.
Ilang daang Xenogeneics ang napilitang patayin ang isa't isa. Ginawa nila at namatay silang lahat. Ang nag-iisang nakaligtas ay isang Viscount. Sobrang nasugatan ito, at gumapang ito patungo kay Wang Yuhang. Siya! Itinulak ni Wang Yuhang ang kanyang kamay sa sugat nito at hinugot ang puso nito. Namamatay na ito, ngunit ang tingin nito kay Wang Yuhang ay hindi isang tingin ng galit. Ito ay isang tingin ng kasiyahan. Magkayakap ang pamilyang Kate. Tumingin sila kay Wang Yuhang nang may pagkagulat na lamig sila sa takot. Sa sandaling iyon, mas nakakatakot siya kaysa sa mga Xenogeneics. Kaya pala gusto kong sumama kay Hansen. Dahil ang mga halimaw na iyon ay nagpapanggap sa akin na tao. Kung walang natatakot sa akin, parang tao lang ako. Tahimik na nagsalita si Wang Yuhang sa kanyang sarili, at mukhang malungkot siya. Kabanata 1952. Ang galing. Naging langgam ka, paano mo nagawa iyon? Turuan mo ako. Kung matutunan ko ito, makakapasok ako sa anumang locker room ng mga babae na gusto ko. Nanlaki ang mga mata ni Wang Yuhang. Tumingin siya kay Hansen, na hawak ni Spell, at ngumiti. Si Little Silver, Little Angel, at Dragon Lady ay nakatingin ng mausisa sa katawan ng langgam ni Hansen. Naramdaman ni Hansen ang lungkot. Ipinadala niya ang kanyang mga salita upang masabi sa pamamagitan ni Spell. Kaya, nagsalita si Spell para sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi, ang galing ng asterisk sa mo. Maghanap ka ng paraan para ibalik ako sa normal. Paano nangyari ito? Ginamit ni Wang Yuhang ang kanyang daliri upang tusukin si Hansen, at tumawa siya. Tigil. Tusukin mo ulit ako at magagalit ako. Mas lalong nalungkot si Hansen ngayon. Ang pagpindot ng isang daliri ay parang binubuli siya. Ang mga news channel ng Planet Eclipse ay naharang. Ang iba ay hindi nakarinig tungkol sa nangyari kay Hansen noong panahong kasama niya ang Buddha. Kaya, ginamit ni Hansen ang pagkakataong ito upang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Ang kapangyarihan ng isang deified elite. Kahit na mapigilan natin ang kanyang kakayahan, masyadong malakas pa rin siya. Hindi ito gagana, at wala sa atin ang may parehong elemento tulad niya. Tumigil si Gu Qingcheng upang mag-isip, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasabi, paano naman ang kapangyarihan na ginamit mo upang mag-transform? Kahit na ang Purgatory Heaven ay hindi gumana sa iyo, hindi mo ba may tatangka iyon? Sabi ni Hansen, kung wala ng ibang pagpipilian, kailangan kong gawin iyon. Ngunit natatakot ako na kung mabilis akong makabawi mula sa estado na ito, maaaring magduda si Isha. Kaya, hihintayin ko muna ang ilang araw. Hindi na magdududa pagkatapos ng ilang araw. Hindi naintindihan ni Wang Yuhang. Kapag naging langgam ako, hindi ko magagamit ang Geno Arts. Magagamit ko lang ang The Story of Genes. Kung makakabawi ako, plano kong gamitin ang The Story of Genes bilang dahilan. Walang ibang nagsanay nito noon, kaya walang makakaalam kung nagsasabi ako ng totoo o hindi, sabi ni Hansen, sa pamamagitan ni Spell. Sa ganoong kaso, tingnan natin kung matutulungan ka namin. Tinipon ni Dragon Lady ang kanyang kapangyarihan, at pagkatapos ay inilagay ang kanyang daliri kay Hansen. Gusto niyang ipadala ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Walang silbi ito, kahit papaano. Sinubukan din ito ni Little Angel at Xi Jinping. Ngunit pareho ang resulta, at hindi ito gumana. Sinadya ninyong gawin iyon. Pinanood ni Hansen silang lahat na lumapit upang ilagay ang kanilang daliri sa kanya. Nang tumingin siya sa kanilang mga mukha, hindi siya nakaramdam ng tama. Hindi pa mga Viscount sina Little Angel at Dragon Lady, ngunit sina Gu Qingcheng at Xi Jinping ay mga Viscounts na, kaya hindi na nila kailangang gumamit ng daliri upang hawakan si Hansen. Kahit na ganon, iyon ang ginawa nila. Hindi. Nangako ako na hindi namin balak na durugan ka hanggang sa mamatay ka. Tumawa si Wang Yuhang. Nangako ako, hindi talaga ganoon. Nagsalita si Xi Jinping ng may tono ng katapatan, ngunit halata na sinusubukan niyang pigilan ang kanyang pagnanais na tumawa. Mga asterisk assholes kayo. Nagalit si Hansen, kaya tumalon siya sa balikat ni Spell. Pagkatapos ay nagsimulang magpaputok ng makintab na bala si Spell sa kanila. Matapos silang habulin palayo, nagpahinga si Hansen. Nababagot siya, kaya nagpasya siyang basahin ang kasanayan sa konsyom na ibinigay sa kanya ni Isha. Ang Consuming Ants ay isang sikat na mas mataas na lahi sa universo. Maaari nilang ubusin ang lahat, kaya mas nakakatakot sila kaysa sa mga tao. Ang mga tao ay omnivores, at maaari silang kumain ng parehong halaman at hayop. Ngunit ang Consuming Ants ay mas mahusay. Maaari nilang kainin ang metal, or anumang uri ng materyales. Walang anumang bagay na hindi nila matutunaw. Mas malakas ang langgam, mas malakas ang kanilang kapangyarihan sa pagtunaw.
Ang Geno art na natutunan nila ay tinatawag na consume. Ang pagsasanay sa kasanayan ay nangangailangan ng katawan na katulad ng consuming ants kahit papaano. Maaaring gawing langgam ang iba ni Burning Lamp Alpha, ngunit hindi niya binigyan si Hansen ng katawan ng isang tunay na consuming ant. Si Hansen ay isang karaniwang langgam lamang na walang katalinuhan. Hindi siya makakapagbuo ng Geno armor, kaya walang paraan para matutunan niya ang consume. Nagpasya si Hansen na subukan pa rin ito. Pagkatapos ng lahat, wala na siyang ibang magagawa habang nasa anyo ng isang langgam siya. Matapos basahin ni Hansen ang Geno art, nalaman niya na ang consume ay nakakapagpalakas ng tiyan ng isang tao. Ginagawa nitong nakakatakot ang kakayahan sa pagtunaw ng tiyan ng isang tao. Maaari niyang matunaw ang isang bagay na parang bakal sa isang maikling panahon, at gawing enerhiya ang lahat ng uri ng materyales. Masisipsip ito ng katawan. Maganda ito para sa mga taong mahilig kumain. Kung matutunan nila ang Geno art na ito, makakakain ang mga tao ng mas marami kaysa sa karaniwan sa santuwaryo, naisip ni Hansen. Noong nasa mga santuwaryo si Hansen, gusto niya ng isang Geno art na makakatunaw ng mga bagay ng mabilis. Ngunit hindi niya kailanman nahanap ang isang maganda. Mukhang nasiyahan ang consume sa lahat ng kanyang pangangailangan, ngunit ang consuming ants lang ang makakapagsanay nito. Gusto ni Hansen na subukan ito, kaya nagsimula siyang magsanay. Naisip niya na mahirap ito, ngunit pagkalipas ng ilang pag-ikot, nakaramdam siya ng lamig sa loob ng kanyang tiyan. Kakaiba ang pakiramdam. Masasanay ko ba ito? Nagulat si Hansen. Dahil may epekto ang kasanayan, nangangahulugan iyon na masasanay niya ito. Dahil wala nang ibang magagawa si Hansen, patuloy siyang nagsanay gamit ang consume. Mabilis siyang natuto, at nakamit niya ang antas ng baguhan sa loob ng ilang araw. Naisip ko kung masasanay ba ang Metal Eater sa ganitong uri ng bagay. Maaari ko itong dalhin pabalik sa santuwaryo para sa kanya. Ngunit nagsasanay lang si Hansen sa ngayon. Hindi niya balak na magsanay ng sobra dahil ayaw niyang maging langgam magpakailanman. Pagkalipas ng ilang araw, hindi na makapaghintay si Hansen. Gusto niyang makita si Jianran, kaya pagkalipas ng 4 o 5 araw, sinubukan niyang gamitin ang kanyang Super God Spirit Mode. Isang banal na liwanag ang kumuha sa katawan ni Hansen. Saan man ito pumunta, naging tao ulit siya. Naging isang transparent Super God Spirit siya. Gumagana. Sana, hindi na ako babalik sa pagiging langgam kapag hindi ko na ginagamit ang kasanayan. Nag-aalala si Hansen, kaya mabilis niyang tinihil ang Super God Spirit Mode. Nawala ang liwanag mula sa katawan ni Hansen, at bumalik siya sa kanyang karaniwang anyo ng tao. Hindi na siya bumalik sa anyo ng isang langgam. Mabuti, mas maganda ang pagiging tao kaysa sa pagiging langgam. Bumantong hininga si Hansen. Hindi na siya makapaghintay na gamitin ang Blood Pulse Sutra upang magbukas ng portal patungo sa mga santuwaryo. Kaya, bumalik siya sa kanyang tahanan sa Alyansa. Plano ni Hansen na manatili doon ng ilang sandali. Gusto niyang ipagpaliban ang paghahayag sa katotohanan na gumaling na siya kay Yisha. Ngunit pagkatapos magpahinga sa bahay ng ilang sandali, hindi siya nakaramdam ng komportable na malayo sa kanyang karaniwang buhay bilang isang adventurer. Kabanata 1953. Dahil wala nang ibang magagawa si Hansen, sinubukan niyang gamitin ang consume. Hindi niya alam kung magagamit niya ito ngayon na nasa anyo na siya ng tao. Nagulat siya na nagawa niyang i-activate ang Geno art. Nang ginamit niya ang consume, may nagbago sa kanyang tiyan. Parang sa isang xenogeneic, ngunit hindi kasing lakas. Gayunpaman, naging mas malakas ang kanyang tiyan kaysa sa dati. Habang mas lalo niyang sinasanay ang consume, mas lumakas ang kapangyarihan ng kanyang tiyan. Hindi nagtagal, nagawa ni Hansen na matuno ang bakal. Sa tuwing nilulunok niya ang isang tipak ng bakal, ito ay nagiging enerhiya. Nakakatakot ang mga kakayahan sa pagtunaw. Natatakot si Hansen na baka makaapekto ang consume sa kanyang katawan, ngunit pagkatapos ng ilang pagsubok, nabawasan ang kanyang mga alalahanin. Walang negatibong epekto, kaya patuloy niyang sinanay ang kasanayan. Pinayagan din ni Hansen sina Exi Chinking at ang iba na magsanay ng consume. Ngunit maliban kay Metal Eater, wala sa iba ang nagawa ng anumang progreso dito. Hindi alam ni Hansen kung bakit nagawa niyang magsanay nito. Marahil dahil sa The Story of Genes, o marahil dahil sa kanyang panahong ginugol bilang isang langgam, hindi siya sigurado. Ngunit nagulat si Hansen na nagawa itong sanayin ni Metal Eater. Maganda ito para sa ebolusyon ng nilalang, at mas mabilis itong umuunlad kaysa dati. Naisip ni Hansen kung dapat ba niyang dalhin si Metal Eater sa Geno Universe. Malakas ito, at malawak ang pag-unawa nito sa consume, ngunit naisip ni Hansen na magiging negatibo iyon.
Natatakot siya na makakaakit ng gulo si Metal Eater kapag tumawid siya. Kaya, sa ngayon, nagpasya siyang huwag muna. Kailan kaya ako magkakaroon ng kapangyarihan upang hamanin ang mga deified? Kung mayroon akong kapangyarihan na iyon, madadalo ko ang mga tao at nilalang mula sa mga santuwaryo ng walang pag-aalala. Maaari akong magtayo ng isang malakas na hukbo at magdulot ng pagkawasak sa Buddha, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Tatay. Bumalik si Bauer mula sa paaralan at mahigpit na niyakap si Hansen. Lumaki ka na ng sobra, Bauer. Mas mabigat ka at mas matangkad, sabi ni Hansen, hinahaplos ang kanyang ulo habang yakap siya. Naningkit ang mga mata ni Bauer at sinabi, pwede na ba akong sumama sa iyo sa Geno Universe ngayon? Hindi pa. Kailangan mo pang lumaki ng kaunti. Pero malapit na, okay. Ngumiti si Hansen. Nagtampo si Bauer at nagkunwaring galit. Sige, ipinapangako ko sa iyo. At mas madalas kitang bibisitahin kahit na naroon ako sa Geno Universe. Hinimas ni Hansen ang kanyang pisngi at ngumiti. 9 na buwan ang lumipas, at oras na para manganak si Jianran. Naghihintay sina Hansen, Han Yufei, Luolan, Han Yan, at ang mga magulang ni Jianran sa labas ng delivery room. Nanganak si Jianran sa kanilang sariling pribadong ospital kung saan walang ibang tao ang makakarating sa kanila. Sobrang kinakabahan sila habang naghihintay sa labas. Hindi sila nakarinig ng kahit isang tunog mula sa loob. Hindi nila narinig ang pag-iyak ng isang sanggol, ngunit bigla na lang sumigaw ang doktor, Arg. Multo. Nagulat ang lahat, hindi alam kung ano ang nangyari. Hindi sumigaw si Jianran, ngunit sumigaw ang doktor. Tumakbo si Hansen papasok, at nagulat siya sa nakita niya. Isang kalahating transparent na sanggol ang nakalutang sa hangin, gumagalaw ang mga kamay nito. Super God Spirit Mode. Nanlaki ang mga mata ni Hansen, tumitingin sa bata ng may pagkagulat. Ang anak na babae ni Hansen ay nasa Super God Spirit Mode. Mas nakakatakot siya kaysa kay Little Flower na may Super King Spirit Mode. Parang bagong bersyon ito na mas maganda. Sa kabutihang palad, hindi na natili ang sanggol sa Super God Spirit Mode. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik siya sa pagiging isang normal na sanggol at nagbigay ito ng malaking ginhawa kay Hansen. Kung nanatili ito sa Super God Spirit Mode magpakailanman, masama iyon. Hindi makararating sa kanya ang normal na sustansya at hindi siya makakain ng gatas. Ipinanganak ng walang problema ang anak na babae ng pamilyang Han. Natuto na si Hansen sa kanyang aral noong nakaraan, at alam niyang mas mabuti na huwag na niyang imungkahi na mag-isip ng pangalan si Ji Raogen. Nang makilala ito, nakaramdam ng panghihinayang si Ji Raogen. Masama rin si Hansen sa pagbibigay ng pangalan sa mga bagay. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-iisip, nagpasya siyang pangalanan ang sanggol na Hanlinger. Siya ang banal na anak na babae ng pamilyang Han. Maingat ang lahat habang inaalagaan nila si Linger. Madalas kasing magpaputok ng mga gusali si Little Flower na parang walang anuman. Hindi nila kailanman mapapahamak na magalit si Little Flower. May Super God Spirit Mode si Hanlinger, kaya mas nakakatakot ang posibilidad na iyon. Diyos na lamang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung magagalit siya. Ngunit maswerte ang pamilya dahil parehong hindi kapani-pani walang maayos ang dalawang sanggol. Napakatahimik nila, at gustong-gusto sila ng mga tao. Ang kapanganakan ni Linger ay nakatulong din upang maalis ang laganap na kalungkutan na sumunod sa kanila mula nang mawala si Little Flower. Mas masaya si Jianran, ngunit lagi niyang sinisiguro na banggitin ang kanyang pagnanais na bumalik si Little Flower. Madalas niyang banggitin kung gaano kamahal ni Little Flower ang kanyang kapatid na babae. Nanatili si Hansen sa bahay kasama si Jianran. Hindi siya nagmamadaling bumalik sa Planet Eclipse. Maaari siyang magsanay sa Anman, at marami siyang nagsanay sa pag-asang magiging Earl na siya sa lalong madaling panahon. Mas mahirap ang pagiging Earl kaysa sa pagiging Viscount. Sa susunod na kalahating taon, kaunti lang ang progreso ni Hansen. Wala pang Geno Art ang nakarating sa antas ng Earl. Ngunit hindi nangangahulugan na nasayang ang 6 na buwan. Ginugol niya ang kanyang oras sa pagsasaliksik sa Copper Palace ng pulang Mist Orb, at nagawa niyang malaman na ang trono ay isang teleporter. Hindi lang siya nito dinala sa Planet Mecha. Ang anumang espasyo ng Mecha Cinegeneic ay may teleporter, at maaari itong ma-access sa pamamagitan ng trono na iyon. Sinubukan ni Hansen na gamitin ito ng ilang beses. Sa tuwing bumibisita siya sa isang planeta, walang mecha ang umaatake sa kanya. Nagawa niyang malaman na pupunta na siya sa isang business planet na pag-aari ng mecha. Pinapayagan nilang bisitahin ng malaya ang ibang mga lahi. Inatake siya noong una dahil pumasok siya sa isang pribadong planeta ng mecha.
Ang anumang nanghihimasok kahit na isa pang mecha, ay aatakihin pa rin. Nang wala nang ibang magagawa si Hansen, ginamit niya ang kanyang Beast Soul Armor upang maglakad-lakad sa isa sa mga planeta ng mecha. Gusto niyang tingnan ang kanilang kultura. Pinakain ni Hansen ng Xenogeneic Genes ang 7 maliit na minks. Nagawa nilang magbuo ng Xenogeneic Gene Materials na nagbigay daan sa kanila upang magbuo ng Xenogeneic Gene Battle Body. Naglakad si Hansen sa isang kalye na pag-aari ng mecha at nakakuha ng atensyon niya ang ilang mga spherical head. Isa sa kanila ay si Clear Seeking. May ilang iba pang Buddha rin doon. Kasama nila si Speechless. Ano ang ginagawa nila sa mecha? Naisip ni Hansen, tumitingin sa kanila. Magaling ang mecha sa paggawa ng Xenogeneic Gene Battle Bodies, ngunit maliban sa mga mecha mismo, kakaunti lang ang mga nilalang na makakapagamit nito. Mukhang hindi malamang na nasa planeta sina Clear Seeking at ang iba upang bumili ng mga battle bodies. Naglakad sina Clear Seeking at ang iba sa tabi ni Hansen, at walang nakakilala sa kanya dahil nakasuot siya ng Beast Soul Armor. Walang nakakakita sa 4-faced 8-armed Gold Buddha Armor, tanging ang gumagamit lang ang makakakita. Walang mapapansin ang mga tagalabas. Kabanata 1954. Plano ni Hansen na alamin kung ano ang ginagawa nila, ngunit pagkatapos maglakad ng ilang blok sa kalye, pumasok sina Clear Seeking at ang iba sa isang malaking gusali na may mga mecha guards. Pribado ang lugar, kaya hindi basta-basta makakapasok si Hansen. Nagtanong-tanong siya at nalaman na ito ay isang bahay na pag-aari ng isang king-class mecha. Hindi na nakakuha pa ng impormasyon si Hansen dahil walang maaasahang pinagkukunan ng impormasyon. Naghihintay si Hansen sa labas ng ilang sandali, ngunit hindi pa rin sila lumalabas pagkalipas ng ilang oras, kaya naisip niya na dapat ay nananatili sila doon. Hindi magawa ni Hansen ang anumang mapanganib sa isang planeta na pag-aari ng mecha, kaya nagpasya siyang umalis. Habang tumatalikod siya, isang masungit na maliit na mink ang tumalon mula sa kanyang bulsa at nagsimulang maglakad sa kalye. Agad na hinuli ni Hansen ang 6 habang hinahabol ang nakawala. Tinawag niya ang pangalan nito, Little Seven, huwag kang tumakbo. Bumalik ka. Masama si Hansen sa pagbibigay ng pangalan, kaya pinangalanan niya sila ng sunod-sunod mula 1 hanggang 7. Tinawag sila sa kanilang mga numero. Si Little Seven ang pinakamasungit at pinakamakulat sa grupo. Kahit si Hansen ay hindi mapakontrol ang bata. Kahit na ganon, lahat ng 7 maliit na minks ay itinuturing na kanilang amo si Hansen. At kahit na tumakas sila, palagi silang babalik kapag nabagot na sila. Patuloy na sumigaw si Hansen sa likod nito habang tumatakbo siya. Ngunit ayaw pilitin ni Hansen na bumalik ang mink. Hinayaan niyang tumakbo ito at sinundan niya ito. Pag-aari ng mecha ang lugar, kaya walang masyadong magagalit kung makita ang isang mecha na naglilibot-libot. May interes si Little Seven sa isang bagay, tiyak na iyon. Hindi siya basta-basta tumatakbo, sumingit siya sa isang gusali at nagmadaling umakyat. Sinundan siya ni Hansen, at napansin niyang ito ay isang malaking mall. Ang mga tindera ay mga tagalabas din. Sinundan niya si Little Seven papunta sa ikalawang palapag pagkatapos ay sa isang partikular na tindahan. Narinig niya ang ilang ingay mula sa likuran. Nang lumapit si Hansen, nakasuot na ang maliit na mink ng kanyang Xenogeneic Gene Battle Body. Nakabalot ang pulang armor sa katawan ng maliit na nilalang. Baron pa lang ang maliit na mink, kaya maliit pa ito. Dahil dito, hindi ito makakapagbuo ng masyadong lakas. Simple ang battle body, at kapag nakabuo ng mas maraming materyales ang mink, mapapabuti ang battle body. Tumatakbo si Little Seven sa paligid ng tindahan, ngumunguya ng isang bibig na puno ng kastanyas. Patuloy na sinusubukan ng tindera na paalisin si Little Seven, ngunit maliit at masigla ang mink. Maaari itong tumakbo sa paligid at mabilis na kumuha ng mga bagay mula sa mga estan. Kinakain ni Little Seven ang lahat ng maabot nito. Naamoy ng 6 ang pagkain at gustong lumabas. Ngunit nagawa ni Hansen na itulak sila pababa at isara ang kanyang mga bulsa. Hindi niya kailangan na dagdagan pa nila ang gulo. Mukhang handa nang umiyak ang tindera na si Kate. Di nagtagal, 2 mecha guards ang tumalon kay Little Seven, ngunit dahil sa bilis at liksi nito, nagawa nitong umiwas sa kanila. Sa paggawa nito, nagawa nitong magnakaw ng 2 pang piraso ng pagkain. Mga Viscount class ang mecha guards, ngunit kahit sila ay hindi makuha si Little Seven, na baron lang. Gumalaw si Hansen at hinuli si Little Seven, pagkatapos ay hinayla ang mink palayo sa kanilang mga pag-atake. Mabilis niyang sinabi, pasensya na. Babayaran ko ang mga nawalang bagay. Hindi. Kung nagkakagulo ka rito, kailangan kang imbestigahan, sabi ng isa sa mga mecha. Pasensya na, pero bata pa siya.
Pakibigay sa kanya ng isa pang pagkakataon, at babayaran ko ng doble ang halaga ng utang, mabilis na sabi ni Hansen. Ipinakita niya si Little Seven at sinabi dito, halika na at humingi ka ng tawad. Ngunit nagkasala si Little Seven. Hindi basta-basta papatulan ni Hansen ang bata. Yumuko si Little Seven at ibinaba ang ulo nito. Pagkatapos, gumawa ito ng ilang teasy-teasy noises, na parang humihingi ng tawad. Maaari nating pag-usapan ang bayad mamaya, ngunit kailangan mong sumunod sa amin. Kung hindi, hindi namin ma-report sa tindera, sabi ng mecha security guard. Habang nagtataka si Hansen kung ano ang dapat niyang gawin, may sumigaw mula sa tindahan. Teka! Tumingin si Hansen sa pinagmulan ng tawag at nakita niya ang isang feather na lumalabas mula sa likod ng tindahan. Tumakbo siya sa harap ng mecha guard at kinausap ito. Pagkatapos ay umalis ang guard sa tindahan. Salamat, babayaran ko ang mga nawalang bagay, sabi ni Hansen habang nakikita niyang papalapit ang feather. Hindi naman masyadong nawala ang inventaryo, huwag kang mag-alala. Kung kaya mo, pwede ba tayong mag-usap sa loob? Sabi ng feather habang nakatingin kay Little Seven na nasa kamay ni Hansen. Naguluhan si Hansen, ngunit tumango pa rin siya at sinundan ang feather papunta sa likod ng tindahan. Kumikilos siya na parang isang opisyal. Isinara ng feather ang pinto, at pagkatapos ay tumingin kay Hansen at Little Seven, at sinabi, Mock ang pangalan ko. Ano ang pangalan mo? Dollar ang pangalan ko, mula sa lahi ng mga tao, sagot ni Hansen. Inulit ni Mock ang pangalan ni Hansen, pagkatapos ay naisip ang isang bagay. Tanong niya, ano ang kaugnayan mo sa mecha na ito? Ako ang tagapag-alaga nito, parang ganon, sagot ni Hansen. Matapos marinig si Hansen, kumislap ang mga mata ni Mock. Sabi niya, ibig sabihin ba nito na kaya mong utusan ito? Ano ang ibig sabihin niyan? Kumunat ang noo ni Hansen. Nag-aalala si Mock na baka mali ang pagkakaintindi ni Hansen sa kanyang intensyon, kaya mabilis niyang ipinaliwanag, kung kaya mong utusan ito, gusto kong anyayahan ito na i-endorso ang aking tindahan. Pag i-endorso, hindi kailanman naisip ni Hansen na mangyayari ang ganitong bagay. Ganito kasi, paliwanag ni Mock. Nagbebenta ng xenogeneic fruit ang tindahan ni Mock. Para sa mecha, ang prutas ay maaaring palitan ang pagtitipon ng mga tunay na xenogeneic genes. Matapos kainin ng mecha ang mga ito, makakapaglabas sila ng mga materyales para sa xenogeneic gene battle bodies. Ngunit hindi popular ang mga prutas. Hindi marami sa mecha ang nakakaalam tungkol sa mga ito, kaya medyo mabagal ang benta. Hindi mayaman si Mock, at hindi siya makakapagbayad ng malalaking advertisement, kaya hindi pa siya nakakahanap ng paraan upang i-market ang kanyang mga paninda. Nagulat si Mock sa performance ni Little Seven. Naisip niyang ito ang kanyang pagkakataon. Maaaring i-endorso ni Little Seven ang pagkain para sa kanya sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga battle body races ng mecha. Kung makakakuha si Little 7 nanograms magandang score sa Baron tier, at nagawa niya iyon sa pamamagitan ng pag-advertise ng mga paninda na kakainin lang niya, ang xenogeneic gene battle body ay magiging mas mahusay kaysa sa anumang iba pang advertisement. Kailangan ni Little 7 na makakuha ng napakagandang score, ngunit matapos makita ni Mock ang performance ni Little 7, naisip niyang makakamit ng maliit na mink ang unang pwesto. Kabanata 1955. Noong una, ayaw ni Hansen na lumahok si Little Seven sa mga battle body races, ngunit nang marinig niya kung ano ang kanilang mapapanalunan kung makakamit ni Little Seven ang unang pwesto, nagbago ang kanyang isip. Ito ay isang battle body fluid na ginawa ng mga mecha mismo. Ang battle body fluid ay maaaring mag-level up kay Little Seven. Maaari nitong gawing mga viscounts ang mga Baron battle bodies. Para sa mecha, napakaganda nito. Nag-alok si Mock kay Hansen ng napakagandang deal, at nagpakita ng interes si Little Seven na subukan ito. Kaya, pumayag si Hansen na lumahok. Pumirma siya ng kontrata kay Mock. Kung makakamit ni Little Seven ang isang magandang resulta, maaari pa siyang makakuha ng mga shares sa kumpanya ni Mock. Mas maganda ang performance ni Little Seven, mas maraming shares ang matatanggap ni Hansen. Kung makakakuha siya ng unang pwesto sa Baron Team, makakakuha sila ng 40% shares sa negosyo. Tinulungan ni Mock si Little Seven na magparehistro. Mabilis niyang nakuha ang permit upang sumali, at dinala ni Hansen si Little Seven upang lumahok sa ilang mga unang laban. Hindi kayang makipagkompetensya ng ibang mga batang mecha Baron kay Little Seven. Patuloy siyang nanalo ng nanalo, na nagpaligaya sa kanya. Nagsimula siyang makuha ang atensyon ng mga mahahalagang miyembro ng madla. Sa loob ng palasyo ng isang Mecha King, pinapanood ni na Clear Sea King at ng isang Mecha King ang mga Baron battle body races.
Amitabha, ang paggawa ng kalakalang ito ay mangangailangan ng maraming pagsisikap sa iyong bahagi, sabi ni Clear si King sa Mecha King. Mukhang isang malaking oso ang king na iyon. At habang ngumunguya ito ng pagkain, sumagot ito, ayos lang. Kung sapat ang Galaxy Sand mo, bibigyan ka namin ng maraming sanggol na gusto mo. Pinanood ni Clear si King ang laban ng walang ekspresyon. Hindi problema ang Galaxy Sand, ngunit kailangan ko ng ilang magagandang mecha children. May ilang mga sanggol dito na talagang gusto ko, kaya pakitulong mo akong makuha sila. Ang ilan sa mga batang sumali sa mga laban ay mula sa malalaking pamilya. Maaari kong subukang kumuha ng ilan sa iba, ngunit ang mga presyo. Tumigil sa pagsasalita si Battle King, ngunit malinaw ang ibig niyang sabihin. Bibigyan kita ng 10 beses na mas maraming Galaxy Sand kaysa sa napag-usapan natin. Ano sa tingin mo? Kalmado lang na sinabi ni Clear si King, itinuturo ang mga kakompetensya na gusto niya. Ang mga napili mo ay napakatalentong mecha babies. Kung hindi ka sikat, hindi mo. Mukhang malungkot si Battle King. Bibigyan kita ng 20 beses na mas maraming Galaxy Sand. Seryoso ang alok na ito, simpleng sinabi ni Clear si King. Sige, mabuti. Kaya deal na. Pumayag si Battle King. Sana ay mabilis nating matapos ang kalakalang ito at maibalik ang mga sanggol na iyon sa Buddha, sabi ni Clear si King. Tumingin siya sa mga mecha baby sa laban, binibigyang pansin lalo na si Little Seven, na ubos-ubos na kumakain ng ilang prutas. Napakaganda ng performance ni Little Seven sa Baron tier. Nagawa niyang makapasok sa top 10. Walang laban ng ibang Baron mecha sa kanya. Patuloy na nanalo si Little Seven, at di nagtagal, kumalat ang kanyang katanyagan. Mabilis siyang naging mecha superstar. Kumain siya ng Geno Fruit sa tuwing nakikipagkompetensya siya, na napansin din ng iba. Di nagtagal, nagsimula nang tumaas ang benta sa tindahan ni Mop. Natuwa siya. Ngunit marami ring tao ang pumupunta sa tindahan ni Mop para lang magtanong tungkol kay Little Seven. Nag-aalala siya tungkol dito, kaya sinabi niya ito kay Hansen. Ngunit kahit na hindi binanggit ni Mop ito, nararamdaman ni Hansen na papunta na sa ganoong direksyon ang mga bagay. May mga matang nakatingin sa kanya at kay Little Seven. Mukhang makatwiran ito dahil sa katanyagan na nakuha ni Little Seven, ngunit nararamdaman pa rin ni Hansen na may mali. May mga taong nagmamasid sa kanya 24/7, at masyadong lihim ang kanilang mga paraan ng pagmamasid. Hindi rin sila mga low-class noble, dapat ay mga earl na sila, at least. Kung wala ang kanyang makapangyarihang Damshan Sutra, hindi niya mapapansin na pinagmamasdan nila siya. Sino ba ang mga taong ito? Naisip ni Hansen, ngunit pagkatapos ay may ideya siyang pumasok sa isip. Sa gabi, lumabas si Hansen sa kalye. Nawala siya sa mall. Pagkalipas ng ilang sandali, naglalakad-lakad sa mall ang isang mecha. Mukhang masama ang pakiramdam niya. Kakaiba, akala ko nandito siya. Paano siya nawala? Sabi ng mecha sa kanyang sarili. Pagkatapos ay iniulat niya ang nangyari sa pamamagitan ng isang communicator. Naglakad-lakad ulit siya sa mall, upang kumpirmahin na wala na sina Hansen at Little Seven. Pagkatapos, umalis siya sa mall. Lumabas si Hansen mula sa isang sulok, nakasuot ng kanyang Damshan armor. Nagbago rin ang kanyang enerhiya. Sinundan niya ang mecha papunta sa isang malaking gusali, pagkatapos ay pinanood ang mecha na pumasok. Hindi ba ito ang gusaling pinasukan ni Clear si King? Kasangkot ba sila? Natuklasan na ba nila ang aking tunay na pagkakakilanlan? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Ngunit imposible iyon. Kung natuklasan ni Clear si King na ang may-ari ni Little Seven ay si Hansen, aatake na sana siya. Hindi na niya kailangang maghintay. Parang halata kay Hansen na ang target nila ay si Little Seven. Hindi makapasok si Hansen, ngunit maaari niyang palihim na ipadala si Little Invisible. Kung makakaslop si Little Invisible sa loob, magiging parang invisible camera siya. Ang tanging disbentaha ay hindi niya ma-record ang mga boses. Kinausap ni Hansen si Little Invisible at inilagay siya sa sahig. Nagbago ang mga kulay sa kanyang katawan upang gayahin ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos, nawala siya. Malakas ang camouflage ni Little Invisible. Kahit na ang mga king class ay hindi mapapansin na naroon siya. Siyempre, nag-aalala pa rin si Hansen, kaya naghihintay siya sa labas ng gusali. Kung may mangyari, gagamitin ni Hansen ang Red Mist King para iligtas siya. Sa kabutihang palad, hindi nagkatotoo ang mga takot na ito. Pagkalipas ng ilang oras ng paghihintay, may tumapak sa kanyang balikat. Si Little Invisible iyon. Dinala ni Hansen si Little Invisible pabalik sa tindahan ni Mop. Pumunta siya sa kanyang silid at umupo kasama si Little Invisible.
Little Invisible, ano ang nakita mo? Tanong ni Hansen. Nagsimulang magbago ang kulay ni Little Invisible. Parang nanunood ng palabas. Ipinakita nito ang palasyo. Pagkatapos makita ni Hansen ang ipinakita, naging malungkot ang kanyang mukha. Ngayon alam na niya kung bakit nakatingin sila kay Little Seven. Ipinakita ni Little Invisible kay Hansen ang maraming nakakulong na mecha babies. Ang ilan sa kanila ay nagawa ng napakaganda sa mga laban. Komplikado ang blood lineage ng mecha. Minsan, ibinibenta nila ang kanilang mga sarili. Ngunit hindi ako makapaniwala na isang King Class Elite ang masayang-masaya na ibebenta ang kanilang sariling uri ng ganito. Narito si Clear Seeking para bilhin sila, pero para saan? Naisip ni Hansen. Kabanata 1956, malinaw na nakatuon sina Mecha Battle King at Clear Seeking kay Little Seven. Nag-iisip si Hansen kung dapat na siyang umatras, ngunit habang isinasaalang-alang niya ang kanyang mga pagpipilian, may ilang tao ang lumabas sa bahay. Sina Speechless at ang ibang mga Buddhas iyon. Hindi nakita ni Hansen si Clear Seeking, mga batang lalaki at babaeng Buddha lang iyon. Tumaas ang puso ni Hansen. Sinundan niya sila at binuksan ang kanyang Dangshan Aura. Hindi siya naglagay ng maraming pagsisikap sa pagtatago ng kanyang sarili dahil sina Speechless at ang iba ay mukhang hindi masyadong paranoid. Naglalakad-lakad lang sila at nagkukwentuhan ng casual sa isa't isa, hindi inaakala na sinusundan sila. Ngunit sinundan sila ni Hansen sa loob ng kalahating araw nang hindi nakakakuha ng kahit isang kapaki-pakinabang na impormasyon. Karaniwan lang ang kanilang kwentuhan. Ngunit nang susuko na siya, isang lalaking Buddha ang nagsabi, ano kayang iniisip ng Master? Bakit niya papalitan ng Galaxy Sand ang mga mecha babies na iyon? Nagulat si Hansen dito. Narinig na niya ang Galaxy Sand noon. Ito ay isang sikat na kayamanan na pag-aari ng mga Buddha, pangunahin na. Ang Galaxy Sand ay hindi talaga buhangin. Mga luha iyon ng isang King Class Synergeneic na tinatawag na Galaxy Dragon. Ang bawat patak ay magiging Galaxy Sand, at ito ay isang bihirang kayamanan. Mayroong kahangahangang dami ng enerhiya ang Galaxy Sand. Ang mga King Class creatures na nagpino ng Galaxy Sand ay nakakatanggap ng maraming benepisyo. Ang mga mababang antas na nilalang nagagamit nito ay agad na mag-level up. Pinalitan ni Clear Seeking ito ng mecha babies. Marami ang isusuko niya, kaya dapat may ginagawa siyang mas malaki pa. Manahimik. Pinigilan siya ng isa pang Buddha sa pagsasalita. Pagkatapos ay binaba niya ang kanyang boses at sinabi, huwag mong pag-usapan iyan. Dito nakatira ang mecha, hindi natin dapat ipaalam sa kanila ang tungkol sa kalakalan. Ano ang kinakatakutan natin? Teritoryo ito ni Battle King, at siya ang nagbebenta sa atin ng mga paninda. Ano ang masasabi nila tungkol dito? Itinaas ng Buddha ang kanyang labi, ngunit mukhang hindi na niya itutuloy pa ang usapan. Kumunat ang noo ni Speechless Lady at sinabi, mag-ingat lang kayo. Tigilan na natin ang pag-uusap. Naglakad-lakad sina Speechless at ang iba, at pagkatapos ay bumalik sila sa bahay ni Battle King. Naisip ni Hansen na wala na siyang matututunan na mas kapaki-pakinabang kaysa doon, ngunit nakatanggap si Speechless ng mensahe. Pagkatapos, sinabi niya sa ibang mga Buddhas, pinauwi ako ni Buddha King. Sige na kayo, at hahanapin ko kung ano ang nangyayari. Bakit hindi na lang tayo sumama sa iyo? Sabi ng isang Buddha. Ayos lang. Umiling si Speechless at pagkatapos ay umalis. Sinundan siya ni Hansen. Hindi niya kayang labanan si Clear Seeking, ngunit si Speechless ay isang Viscount lang. Kung kinakailangan, kaya niya itong kunin. Plano ni Hansen na dakpin siya at tanungin kung bakit kinukuha ni Clear Seeking ang mga mecha babies. Naglalakad si Speechless ng mag-isa habang papunta siya sa bahay ni Battle King. Ngunit nang lumiko siya sa isang partikular na sulok, kumunat ang kanyang noo. Isang lalaki na mukhang Buddha, nakasuot ng gintong armor, ang lumitaw sa harap niya. May kakaiba sa kanya, ngunit hindi niya masabi kung ano. Ako si Speechless, ang Buddha Lady ng mga Buddha. Sino ka? At bakit mo hinaramgan ang daan ko? Maingat si Speechless Buddha Lady, at pinanood niya ng mabuti ang lalaki habang nagsasalita siya. Nakilala niya ang armor ni Hansen. Siya ang lalaking may-ari ni Little Seven. Wala nang sinabi si Hansen, at inihagis niya lang ang kanyang kamay pasulong para dakpin siya. Nakita ni Speechless Lady na lumalaki ang kamay sa kanyang paningin. Parang nilalamon nito ang buong espasyo. Parang wala siyang matatakbuhan, at ngayon niya napagtanto na nakabunggo siya sa isang elite. Sumiklab ang Buddha Light ni Speechless. Tinawag niya ang isang Buddha Sword. Nang handa na itong hampasin si Hansen, sinabi niya ang catchphrase ng Buddha. 2 kilometro ang layo sa bahay ni Battle King, kaya maririnig ni Clear Seeking ang kanyang mga sigaw.
Gamit ang kanyang kapangyarihan, tiyak na makakarating siya at ililigtas siya. Ngunit nang ibukan niya ang kanyang bibig, naglabas siya ng kapangyarihan na walang tunog. Parang isang walang laman na sonic blast. Nagbago ang mukha ni Speechless. Bago pa siya makarereaksyon, nahawakan na ni Hansen ang kanyang Buddha Sword. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang daliri para magpaputok ng barya. Tumama ito sa kanyang dibdib. Biglang nakaramdam ng sobrang bigat si Speechless. Napaluhod siya sa lupa, ngunit sumandal siya gamit ang kanyang mga kamay, kaya hindi siya tuluyang napaupo. Inilagay ni Hansen ang Buddha Sword sa leeg ni Speechless, malamig na sinabi sa kanya, magtatanong ako, at sisigot ka. Kung hindi, pupugutan ko ang ulo mo. Ginagamit ni Speechless ang lahat ng kanyang lakas para pigilan ang kanyang sarili sa pagbagsak. Ang nakakatakot na kapangyarihan mula sa barya ay nagparamdam na parang sisubog na ang kanyang dibdib. Kumalat ang sakit sa kanyang katawan. Sino ka? Hindi mo ba alam na malapit sina Clear Seeking at Mech-Ace Battle King? Kung papatayin mo ako, sasama ka sa akin maya-maya, sabi ni Speechless, na parang pinipigilan ang lupa. Hindi ko alam kung mamamatay ako, pero ikaw tiyak. Iyon ay, kung tatanggi kang sagutin ang aking mga tanong. Bakit ninyo binibili ang meke? Tanong ni Hansen. Hindi sumagot si Speechless, at parang isang sikreto na handa niyang dalhin sa hukay. Inihampas ni Hansen ang Buddha Sword at pinutol ang kanyang armor. Nahubaran ang kanyang balat. Ano ang ginagawa mo? Nagbago ang mukha ni Speechless. Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa mga babaeng katulad mo. Ngunit kung hindi mo ako sasagutin, habaran kita ng tuluyan. At maaari kang maglakad-lakad sa kalye ng hubot-hubad para makita ka ng lahat ng malinaw. Pagkatapos ko lang pupugutan ang ulo mo. Pagkatapos ay sinabi ni Hansen, ngunit nagmamadali ako, kaya tatanungin kita ulit. Bakit ninyo binibili ang meke? Nanatiling hindi nagbabago ang mukha ni Speechless. Nang hindi siya magsalita, pinutol ni Hansen ang ibabang bahagi ng kanyang armor. Hinuli niya ito sa anit at sinimulang hilahin. Binibili namin ang meke para ayusin ang isang deified weapon. Nagulat si Speechless. Hindi na siya makapag-isip pa. Anong deified weapon? At paano ito maaayos? Tanong ni Hansen. Hindi ko alam. Nakarinig lang ako ng kaunti tungkol dito, ngunit alam ko na kutsilyo ito. Si Clear Seeking lang ang nakakaalam ng mga detalye, mabilis na sabi ni Speechless. Og, wala kang alam. Bakit ko pa kailangan ka? Tumingin si Hansen kay Speechless nang walang pakikiramay. Kung palalayain mo ako, sasabihin ko sa iyo ang anumang gusto mong malaman. Kung palalayain mo ako at kukuha ng impormasyon, tiyak na hindi kita bibiguin. Sabi ni Speechless. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi mo pa rin masagot ang tanong ko rito, magsaya ka sa pagpapakita sa kalye, sagot ni Hansen, hindi pinapansin ang kanyang pagmamakaawa. Nasaan ang Galaxy Sand na iniimbak mo para bilhin ang mecha? Huwag mong sabihin na nasa bulsa ni Clear Seeking iyon. Pero nasa kanya nga. Bago pa matapos si Speechless, hinawakan ulit ni Hansen ang ulo nito at hinayla sa kalye. Nagbago ang mukha ni Speechless at sumigaw siya, nasa kanya nga. Pero may paraan ako para makuha ito para sa iyo. Kabanata 1957. Anong paraan? Sabihin mo. Tumingin si Hansen kay Speechless nang may interes sa unang pagkakataon. Ang Galaxy Sand ay kailangang paliguan ng liwanag ng bituin upang manatiling buhay. Kung hindi, magiging simpleng bato lang ito sa loob ng ilang araw. Alam ko kung kailan ilalabas ni Clear Seeking ang buhangin, at kung saan niya dadalhin ito upang mapunan ng liwanag ng bituin. Bago pa matapos si Speechless, tinawag ni Hansen ang isang berdeng tore at sinipsip siya papasok. Ang pagpasok sa bahay ng isang king class at pagnanakaw ng kanilang mga gamit ay isang bagay na gagawin lang ni Hansen kung siya ay baliw. Nagpapaliban lang ng oras si Speechless. Tinago ni Hansen ang lahat ng ebidensya na maaaring naiwan niya sa pinangyarihan, ngunit dapat na makipagkita si Speechless kay Clear Seeking. Kung hindi siya sumipot, mapapansin ni Clear Seeking na may mali. Ayaw niyang mag-aksaya ng mas maraming oras kaysa sa kinakailangan, kaya nagsulat siya ng ilang salita sa lupa kung nasaan siya at pagkatapos ay umalis. Naglakad-lakad si Hansen sa mall, at sa huli, nakita siya ng mga tauhan ni Battle King. Sa kanyang pagbabalik sa tindahan ni Mok, nagsimulang gumalaw ang lahat ng tauhan na pag-aari ni Battle King. Kumalat na ang balita sa pagdukot kay Speechless. Nang makita ni Clear Seeking ang mga salitang iniwan ni Hansen sa lupa, naging sobrang asim ang kanyang mukha. Clear Seeking, huwag kang mag-alala. Ako ang mananagot dito. Ibabalik ko sa iyo ang Buddha Lady na buhay, ngunit gusto kong malaman kung sino ang gumagawa ng gulo sa aking teritoryo.
Mukhang sobrang galit din si Battle King. Dinukot ng kaaway ang isang Buddha sa kanyang sariling teritoryo, at humingi ng Galaxy Sand kapalit ng pagbabalik nito. Nakakahiya ito kay Battle King. Kung hindi inako ni Battle King ang responsibilidad, maaaring isipin ni Clear Seeking na siya ang nagsimula ng lahat ng ito upang magnakaw ng Galaxy Sand. Amitabha, hayaan mong hawakan mo iyan, sinabi ni Clear Seeking ang catchphrase ng Buddha. Hindi nagbago ang kanyang mukha, ngunit mukhang nag-aalala siya. Maaaring sinabi ni Battle King na tutulong siya, ngunit pinaghihinalaan pa rin ni Clear Seeking ang kanyang posibleng paglahok sa pagdukot. Sa planeta ni Battle King, may isang taong palihim na nagdukot kay Speechless. At saka pa, naroon siya sa ilalim ng proteksyon ni na Clear Seeking at Battle King. Naniniwala si Clear Seeking na si Battle King ang dapat na kidnapper. Bigyan mo ako ng isang araw. Alam ni Battle King na pinaghihinalaan siya ni Clear Seeking, kaya mukhang medyo malungkot siya. Nagsimulang maghanap ang buong planeta kay Speechless, lahat ay sumusunod sa isang utos na inilabas mismo ni Battle King. Ngunit pagkatapos ng mahabang panahon, hindi pa rin natagpuan si Speechless. Hindi pa rin alam ang pagkakakilanlan ng kidnapper. Nang matapos ang investigasyon, ang pinaka-suspect na kanilang natagpuan ay si Hansen, na bigla na lang nawala sa paningin ng mga especially iya. Ngunit si Hansen ay isang Viscount lang at parang imposible para sa isang taong katulad niya na dukutin ang isang taong tulad ni Speechless nang hindi gumagawa ng gulo. Ngunit sa ganitong oras, ayaw ni Battle King na palampasin ang kahit na pinakamaliit na posibilidad. Nang dalhin ni Hansen si Little Seven upang lumahok sa susunod na paligsahan, ang pinakamahusay na tauhan ni Battle King, si Bloodkill Duke, ay kinontrol ang tindahan ni Mop kasama ang iba pang mga tauhan. Isang negosyante lang si Mop na walang pera. Hindi niya ipagsasapalaran ang pakikipagtulungan kay Hansen, ngunit ipinaliwanag niya kung paano sila nagkakilala ni Hansen at hindi nagtago ng kahit isang bagay. Pagkatapos bumalik ni Hansen mula sa paligsahan, inanyayahan siya ni Mop papasok. Ngunit nang pumasok siya, mabilis na pinalibutan ni na Bloodkill Duke at ng kanyang mga tauhan si Hansen. Ano ang ginagawa ninyo? Kumunat ang noo ni Hansen. Kumuha si Bloodkill Duke ng isang pulang kadena at tinalian si Hansen. Sabi niya, dalhin siya pabalik para sa pagtatanong. Mabilis na dinala si Hansen sa bahay ni Battle King. Dinukot si Little Seven. Sa isang malungkot na silid, tiningnan ni Bloodkill Duke si Hansen at malamig na sinabi, "Dollar, kung ibibigay mo siya ngayon, magiging maayos ang lahat. Huwag mo akong pilitin na gawin ito. Dapat mo munang sabihin sa akin kung ano ang gusto mong ibigay ko," sagot ni Hansen. "Nasaan si Speechless Buddha?" tanong ni Bloodkill Duke kay Hansen. "Sa isang ligtas na lugar." Tumawa si Hansen. Nagulat si Bloodkill Duke. Hindi niya inaasahan na aaminin ni Hansen na siya ang may pananagutan, kaya medyo hindi inaasahan iyon. Pagkatapos ng pagpos, muli siyang nagmukhang mamamatay si Bloodkill Duke. Sumigaw siya, "Ibigay mo si Speechless at hahayaan kitang mabuhay." Tumawa si Hansen at sinabi, "Kung manggahas kang hawakan ako, masasabi ko sa iyo na hindi mo na makikita si Speechless. Bakit hindi mo subukan ang iyong paraan, at tingnan kung ano ang sasabihin ni na Clear Seeking at ng mga Buddha tungkol dito?" Meka ito, ungol ni Bloodkill Duke. Sumikat siya ng pulang ilaw na mabilis na bumagsak kay Hansen. Hindi man lang kumurap si Hansen. Tiningnan lang niya si Bloodkill Duke. Hindi siya nagtangkang umiwas, at tahimik lang siyang umupo roon. Naiinis si Bloodkill Duke, ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Isang bagay ito na may kinalaman sa mga Buddha. Masama ang mangyayari sa kanya kung sasama iyon. "Ano ang gusto mo?" tanong ni Bloodkill Duke pagkatapos niyang mabawi ang kanyang kalmado. "Galaxy Sand. Masyado kang mababa ang antas para kausapin ako. Tawagan mo si Clear Seeking at sabihin mong pumunta siya rito," sabi ni Hansen. "Huwag mong kalimutan na ang buhay mo ay nasa aking mga kamay pa rin. Mapahihirapan kita," hamon si Bloodkill Duke. "Patayin mo ako o tawagan mo si Clear Seeking. Ikaw ang magdedesisyon," sabi ni Hansen, na kalmado pa rin. Sa control room, nasaksihan ni na Clear Seeking at Battle King ang lahat. Nagulat sila nang marinig na siya ang nagdukot kay Speechless Lady. "Amitabha, hayaan mong kausapin ko siya," sabi ni Clear Seeking. Tumango si Battle King. Inilagay siya ni Dollar sa isang napakasamang sitwasyon. Hindi rin niya ito kayang patayin. Mas mabuti kung pumunta si Clear Seeking at kausapin siya. Binibigyan si Bloodkill Duke ng isang utos ni Battle King na nag-udyok sa kanya na umalis. Pagkatapos, dumating si Clear Seeking. Umupo si Clear Seeking sa tabi ni Hansen. Wala siyang sinabi kay Hansen, at tiningnan lang siya.
Ang enerhiya ni Hansen ay hindi kahanga-hanga. Hindi mukhang masyadong makapangyarihan, ngunit hindi rin mukhang tinatago ni Hansen ang anumang bagay. Parang wala siyang pakialam sa kanyang sariling presensya, kahit na may king na nakaupo mismo sa harap niya. Nakasuot si Hansen ng armor kaya hindi makikilala ni Clear Seeking ang kanyang mukha. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ni Clear Seeking, magkano ang ibinigay nila sa iyo? Maaari kitang bigyan ng 10 beses na mas marami. Tumawa si Hansen at sinabi, huwag mo nang isipin pa. Walang ibang nasa likod nito. Patayin mo ako at mamamatay si Speechless kasama ko, o bigyan mo ako ng Galaxy Sand. Iyan ang dalawang pagpipilian mo. Kabanata 1958, bakit ko kayo paniniwalaan? Kung bibigyan kita ng Galaxy Sand, anong garantiya ko na palalayain mo si Speechless? Hindi galit si Clear Seeking, at pantay ang kanyang boses. Bigyan mo ako ng Galaxy Sand, at dadalhin kita sa kanya, matigas na sabi ni Hansen. Hanggang hindi ko siya nakikita, wala kang makukuha, sabi ni Clear Seeking. Tumawa si Hansen at sinabi, kung gayon ay patayin mo na lang ako. Masasabi ko sa iyo na si Speechless ay nasa isang lugar sa planetang ito. Bigyan mo ako ng Galaxy Sand at dadalhin kita sa kanya. Kung hindi, wala akong gagawing kasunduan. Tinanong ni Clear Seeking si Hansen, si Speechless ba ay nasa planetang ito pa rin talaga? Hindi nagsalita si Hansen. Ngumiti lang siya. Tinanong pa siya ni Clear Seeking ng ilang tanong, ngunit ang ginawa lang ni Hansen ay ngumiti. Sa huli, napagtanto niya na ayaw nang magsabi pa ni Hansen. Tinihil ni Clear Seeking ang kanyang pagtatanong at bumalik sa lobby ni Battle King. Hindi nagmamadali si Hansen, at patuloy siyang naghintay kung nasaan siya. Alam niya na magsasagawa ulit si Battle King ng paghahanap sa buong planeta, isang paghahanap na magtatapos ng walang resulta. Babalik si Clear Seeking at kakausapin ulit siya. Patay na si Seven Spirit, kaya si Speechless ang susunod na pag-asa ng mga Buddha para sa isang deified elite. Lubos na sinusuportahan siya ni Burning Lamp Alpha ngayon, kaya hindi niya hahayaang mangyari sa kanya ang anumang bagay. Isang araw pagkatapos, bumalik si Clear Seeking kay Hansen at tinanong siya, si Speechless ay nasa planetang ito pa rin, sabi mo. Oo, bigyan mo ako ng Galaxy Sand at dadalhin kita sa kanya. Ang biyahe ay hindi aabot ng kalahating oras, sabi ni Hansen nang walang pakialam. Tumingin si Clear Seeking kay Hansen at nakaramdam ng kakaiba. Ang isang normal na Viscount ay hindi dapat makapagpanatili ng ganoong kalmadong komposisyon sa harap ng isang mapagbanta na king. Bakit mo pa kukunin si Speechless? Tanong ni Clear Seeking. Dahil nakatuon na sa inyo si Little Seven, sabi ni Hansen. Ametaba, negosyo yan ni Battle King. Wala tayong pakialam dito, sabi ni Clear Seeking. Sinabi sa akin ni Speechless na kinukuha ninyo ang mga mecha babies para sa pag-aayos ng isang deified weapon, sabi ni Hansen. Kumunat ang noo ni Clear Seeking. Kinumpirma nito sa kanya na kinuha nga ni Dollar si Speechless. Bukod kay Clear Seeking mismo, si Speechless lang ang nakakaalam tungkol sa pangangailangang ayusin ang isang deified item. Hindi alam ni Battle King kung bakit niya binibili ang mecha. Habang tahimik na nakaupo si Clear Seeking, narinig niya ang boses ni Battle King sa kanyang tenga. Kung si Speechless nga ay nasa planetang ito, maaari mong tanggapin ang kanyang mga hinihingi. Sisiguraduhin kung wala siyang makukuhang kahit isang butil ng buhangin. Kung hindi, ako ang mananagot. Alam ni Battle King na hindi pa nakakapagdesisyon si Clear Seeking dahil pinaghihinalaan pa rin niya na may kinalaman si Battle King sa pagdukot. Kaya, kailangan ipakita ni Battle King na inosente siya sa lahat ng ito. Kumpiyansa rin siya na hindi makatatakas si Dollar gamit ang Galaxy Sand na nakalaan para sa kanya. Matapos marinig si Battle King, hindi nag-atubiling sabihin ni Clear Seeking kay Hansen, dalhin mo ako kay Speechless at gagawin natin ang kalakalang ito. Tumingin si Hansen kay Clear Seeking at ngumiti. Hindi siya nagsalita, ngunit halata kung ano ang gusto niya. Bibigyan kita ng Galaxy Sand, ngunit kailangan mong pangakuan ako na si Speechless ay nasa planetang ito. Titig na titig si Clear Seeking kay Hansen. Oo, sinabi ko na sa iyo. Kalahating oras lang ang lakad. Sa tingin mo ba ay makatatakas ako sa planetang ito sa loob ng 30 minuto? Ngumiti si Hansen. Tumingin si Clear Seeking kay Hansen ng ilang sandali. Sa huli, naglagay siya ng isang kahon sa mesa at binuksan ito. Maraming makinang na kristal sa loob. Ang bawat isa ay kumikinang na parang diamante. Napakakinang nila kaya mahirap silang tingnan. Agad na nakita ang enerhiya sa paligid ng mga bagay. Masasabi ng sino man na magaganda ang mga iyon. Nagpakawala si Clear Seeking ng gintong ilaw at sinira ang mga pulang kedena sa paligid ni Hansen.
Pagkatapos, pinalibutan ng gintong ilaw si Hansen. Makakaalis si Hansen, ngunit ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay medyo limitado ng gintong ilaw na iyon. Kinuha ni Hansen ang kahon at binilang ang mga laman. Pagkatapos, inilagay niya ito sa kanyang bulsa. Tama ang bilang. Terena, dadalhin kita kay Speechless. At oo nga pala, ibalik mo na rin si Little Seven. Pagkatapos noon, tumayo si Hansen at naglakad papunta sa pinto. Si Clear Seeking ay nasa tabi niya at hindi pinigilan ng gwardya si Hansen sa pag-alis. May nagpadala kay Little Seven. Kinuha ulit ni Hansen si Little Seven at lumabas sa bahay ni Battle King. Walang pumihil sa kanya, ngunit ang mga tao ni Battle King ay nasa lahat ng dako sa paligid ng 100 milya. Kahit na ang isang lamok ay hindi makatatakas sa kanilang paningin. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kapag inilabas mo na ang Buddha Lady, papahirapan kita. Malupit ang ekspresyon ni Battle King habang nakatingin siya sa kamera. Hindi niya matatanggap na may gumawa ng ganoong masamang gawain sa kanyang planeta. Para sa kanya, patay na si Hansen. Naglakad si Clear Seeking sa tabi ni Hansen. Naniniwala siya na hindi makatatakas si Hansen gamit ang kahon ng Galaxy Sand. Mabagal na naglakad si Hansen at tiningnan niya ang mga mecha sa paligid. Ang mga tindahan at kalye ay lahat ay nakaharang kaya walang pagkakataon para sa kanya na tumakbo. Sigurado ka bang ayaw mong bumilis? Kung hindi ko nakita si Speechless sa loob ng kalahating oras, wala na ang kasunduan. Pagkatapos, aatakihin kita. Tumingin si Clear Seeking kay Hansen. Ang kalmadong asal ni Hansen ay nagsisimulang mag-alala sa kanya. Hindi nakita ni Clear Seeking ang anumang malaking kapangyarihan mula sa kanya, kaya hindi siya naniniwala na makatatakas si Dollar. Sapat na ang kalahating oras. Ngumiti si Hansen at patuloy na naglakad. Masikat si Hansen kaysa sa isang superstar. Lahat ng mga kamera, armas, at nobles ay nakatuon sa kanya. Kahit na makalipad si Hansen, malamang na hindi siya makatatakas sa planeta. Halos lumipas na ang itinakdang oras. Halos kalahating oras na. Hindi pa nga nakakalampas si Hansen ng isang kalye sa oras na iyon. Kumunat ang noo ni Battle King at tiningnan ang buong planeta. Walang ibang makapangyarihang king sa planeta, kaya kahit si Battle King ay nagtataka kung bakit ganoon kalma si Hansen. Lumipas ang kalahating oras, at pinigilan ni Clear Seeking si Hansen. Tapos na ang oras, nasaan siya? Narito. Tumingin si Hansen sa lahat ng mga mandirigmang mecha, pagkatapos ay bumalik kay Clear Seeking. Kinurap niya ang kanyang mga daliri. Kabanata 1959. Kumislap ang mga daliri ni Hansen ng ginto. Biglang lumiwanag ang langit dahil ang mga gintong ilaw ay naging mga barya na umulan. Sakop nito ang isang lugar na 12-dosenang milya. Ang mga ordinaryong Viscounts ay wala ng ganoong kapangyarihan. Sa pinakamabuti, kaya lang nilang sakupin ang isang lugar na ilang daang metro. Ngunit may soul armor boost si Hansen ngayon. Ang anino ng 4-faced 8-armed Buddha ay nagkukubli sa likuran niya, hindi nakikita. Ang liwanag ng Buddha ay nasa loob ng katawan ni Hansen na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan ng isang Marquis. Iyon ang dahilan kung bakit nagawa niyang tawagin ang malaking ulan ng barya. Lahat ng mga gintong ilaw ay naging mga barya na tumama sa mga Xenogeneic Gene Battle Bodies ng mecha. Parang tinamaan ng malalaking tipak ng metal ang mecha na nagpabigat sa kanila. Bumagsak sa lupa ang mga mababang antas na Xenogeneic Gene Battle Bodies. Ang mga katawan ng mga nasa mas mataas na antas ay nagsimulang gumalaw ng mas mabagal. Amitabha, sinabi ni Clear Seeking ang catchphrase ng Buddha, ngunit wala siyang ginawa. Dumaan siya sa pag-ulan ng barya at pumunta sa harap ni Hansen. Iwinagayway niya ang kanyang manggas na parang ulap, sinusubukang dakpin si Hansen sa loob nito. Ngunit hindi umiwas si Hansen. Ang kanyang kaliwang kamay ay may pulang mist, at kumikinang ito. Isang malakas na pulang metal body ang lumabas dito. Sumuntok ito patungo kay Clear Seeking. Boom! Isang nakakatakot na pulang mist light ang sumuntok sa manggas ni Clear Seeking. Ang manggas ay pumutok at napunit. Ang pulang ilaw ay dumaan sa manggas, pataas at papunta sa kanyang dibdib. Nagsimulang damyugo si Clear Seeking habang lumilipad ang kanyang katawan. Bumagsak siya sa kalye na parang meteor, bumangga sa magandang bahay ni Battle King. Nabasag niya ang palasyo tulad ng gusali sa kalahati. Natigilan ang lahat ng nanonood. Walang makapaniwala na ang isang king ay tinangay ng ganito. Nagulat din si Hansen. Ginamit niya ang pagkakamali ni Clear Seeking upang bigyan ang kanyang sarili ng isang bentahe at pagkakataon. Hindi niya inaasahan na ang isang mas mababa sa 1% paglabas ng enerhiya ay maaaring maging napakalakas na itatapon nito ang isang king class sa malayo.
Ngunit hindi nag-aksaya si Hansen ng maraming oras sa pag-iisip. Kinuha ni Red Mist King si Hansen at tumakbo patungo sa teleporter. Mayroong isang ingay na boom. Lahat ng mga gusali at Xenogeneic Gene Battle Body sa harap ni Red Mist King ay itinulak palayo. Ang mga mecha ay nanatiling nagyayelo, at wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Nang matapin si Clear Sea King, wala nang nangahas na hamarang sa daan ni Hansen. Isang dagandong ang lumabas sa bahay ni Battle King. Si Battle King ay nakasakay sa isang malaking, oso tulad ng Xenogeneic Gene Battle Body pasulong, gustong pigilan sina Hansen at Red Mist King. Hindi inaasahan ni Battle King na mangyayari ang ganitong uri ng bagay. Inaakala niya na dahil si Clear Sea King ay nasa tabi ni Hansen, kailangan lang niyang tiyakin ni Battle King na maayos ang kanyang mga tauhan. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalaking banta si Hansen. Ngayon ay huli na, at tumatalon na si Red Mist King sa isang teleporter kasama si Hansen upang mawala sa kalaliman ng espasyo. Umuungal si Battle King. Sinira ng kanyang battle body ang teleporter, ngunit walang silbi ang kanyang galit. Lumabas si Clear Sea King sa mga labi ng gusali na may mga labi ng dugo sa kanyang bibig. Mukhang kakilabot siya. Nasugatan siya, ngunit higit sa lahat, galit siya. Bumalik si Hansen sa Copper Palace. Bumaba siya sa kamay ni Red Mist King, at lumabas si Little Seven sa puso ni Red Mist King. Ang suntok na iyon ay ubos na ang lahat ng enerhiya ni Red Mist King. 0.01% na lang ang natitirang enerhiya ngayon, at nasasaktan si Hansen na makita iyon. Sa kabutihang palad, nakakuha siya ng 100 Galaxy Sand Crystals. Kung hindi niya nakuha iyon, magiging malaking pagkawala iyon. Pagbalik sa Planet Eclipse, sinaliksik ni Hansen ang mecha. Napansin niya na ang balita tungkol kina Dollar at Clear Sea King ay kumalat sa buong universo. Naglabas ang mga Buddha at mecha ng APB kay Red Mist King at Dollar. Kung may makapagbigay ng impormasyon na haantong sa pagdakip sa kanila, bibigyan sila ng malaking gantimpala. Nakita ni Hansen ang mga gantimpalang nakalaan, at naisip na tanggalin ang kanyang sariling ulo para ibigay kay Red Mist King. Ang buong Geno Universe ay nag-uusap tungkol dito, ngunit karamihan ay nag-uusap tungkol kay Red Mist King. Nagsimulang mag-usap ang mga tao tungkol sa huling pagpapakita ni Red Mist King. Nalaman na ito ay isang bihirang mecha Xenogeneic Gene Battle Body, at dapat na ito ay King Class. Ngunit bago iyon, walang nakakita kay Red Mist King. Kahit ang mecha ay hindi nakakaalam tungkol sa kanya, na medyo nakakatakot. Isang mahiwagang Xenogeneic Gene Battle Body at isang tao na nagngangalang Dollar ang nagawang mandaya sa isang King Class Buddha at makatakas mula sa mecha. Parang imposible lang. Maraming nilalang ang umaasang mahanap sila, sa pag-asang makuha ang mga gantimpalang inilagay ng mga grupong nasaktan. Ang mga Buddha ay nagmamadali na mahanap siya, partikular na. Nawala lang nila si Seven Spirit, at dinukot din si Speechless. Isang banal na insulto iyon. Ngunit pagkatapos ng mahabang panahon ng paghahanap, walang nakahanap ng kahit ano tungkol kina Dollar at Red Mist King. Nang marinig ni Asia na lumitaw si Dollar sa mecha, nagtipon siya ng isang grupo upang malaman ang higit pa. Ngunit wala rin silang natuklasan. Dinala ni Hansen ang 100 butil ng Galaxy Sand sa alyansa. Plano niyang pagpino ang mga ito habang sinasanay niya ang The Story of Genes. Ang ibang mga Geno Arts ay maaaring umunlad at makamit ang mga pagsulong sa pamamagitan ng simpleng pagsasanay, ngunit ang The Story of Genes ay nangangailangan ng isang uri ng panlabas na puwersa. Inilabas ni Hansen ang mga butil ng Galaxy Sand, ngunit bago niya simulan ang pagpino sa mga ito, nakakita siya ng isang asul na anino na dumaan sa dingding. Mukhang isang multo. Little Star, bakit ka nandito? Nagulat si Hansen habang tinitingnan si Little Star. Kumain si Little Star ng maraming Xenogeneic genes, at napaka-talented niya. Kaya, narating na niya ang alyansa. Napakasunurin ni Little Star, at kaya niyang dumaan sa mga materyales. Ngunit hindi pa siya nakakapasok sa isang silid ng walang pahintulot noon. Napakalaking kakaiba ang biglaang paglitaw ni Little Star sa silid ni Hansen. Kinansela ni Little Star ang kanyang Starsea Travel, at inilapit niya ang kanyang makinang nakatawan kay Hansen. Nakatitig siya sa Galaxy Sand ni Hansen. Gusto mo nito? Pagkatapos ay naisip ni Hansen, ang orihinal na pangalan ni Little Star ay Starsea Beast. Ang Galaxy Sand ay galing sa Galaxy Dragon. May koneksyon ba sila? Tumango si Little Star at sinimulang dilaan ang mukha ni Hansen. Nagastos ako ng malaki para makuha ito. Tumingin si Hansen sa kahon ng Galaxy Sand nang may pagsisisi. Ngunit nang makita ang hitsura ni Little Star, ayaw niyang tanggihan ang kahilingan nito. Kaya, kumuha siya ng isa at umubo.
Susubukan mo ang isa. Kabanata 1960. Napakasaya ni Little Star, at iniwagwag nito ang buntot nito. Dinilaan nito ang isang buong piraso ng Galaxy Sand. Hindi man lang nito ginuya ang bagay bago ito lunukan. Maaaring isipin ng mga tao na ikaw ay isang baboy. Dapat mo munang tikman ito. Mukhang nalulungkot si Hansen. Ngunit hindi nakinig si Little Star kay Hansen. Nagsimulang lumiwanag ito hanggang sa isang kakaibang aura ang sumabog mula rito. Huwag kang magbuo ng Geno Armor dito. Tigil. Hindi inaasahan ni Hansen na ang isang butil ng Galaxy Sand ay pipilitin si Little Star na gumawa ng kanyang Geno Armor, kaya sumigaw siya ng malakas dahil sa gulat. Ngunit hindi makontrol ni Little Star ang proseso. Kaya, dinala niya ito sa Space Tunnel at dinala ito sa Planet Eclipse. Kumikinang si Little Star na may liwanag ng bituin. At pagkatapos, gumawa ito ng isang set ng Starry Armor. Nang hindi humihinto, ang Star Armor ay natunaw sa isang Geno Fluid na sinipsip ng katawan nito. Ang pagbuo ay papunta na sa pangalawang cycle. Ang pangalawang ebolusyon ni Little Star ay Xenogeneic. Ang liwanag ng bituin nito ay lumalakas, at mukhang isang hayop na nababalutan ng napakaraming bituin. Tinapos ni Little Star ang kanyang ebolusyon, at pagkatapos ay inilapit ang ulo nito kay Hansen. Nakatitig ito sa kahon na naglalaman ng Galaxy Sand. Tinago ni Hansen ang kahon sa likuran niya, ngunit nakatitig pa rin si Little Star kay Hansen nang malaki ang mga mata. Mukhang nagmamakaawa ang nilalang. Isa na lang ang maibibigay ko sa iyo. Pero wala na pagkatapos nito. Medyo masama ang loob ni Hansen, pero sumuko siya sa titig ni Little Star. Dinilaan ni Little Star si Hansen at nilamon ang butil ng Galaxy Sand. Ang pinakanakakagulat na bagay ay pagkatapos kainin ito, muli na namang umakyat ng level si Little Star. Gumawa ito ng Starlight Power at naging isang Viscount. The Asterisk Man. Ganoon ba kaganda ang mga ito? Kinagat ni Hansen ang kanyang ngipin at nagpa siya na bigyan si Little Star ng isa pa. Gusto niyang makita kung gaano niya ito mapapataas ng level. Kung ang isang level ay talagang katumbas ng isang butil ng Galaxy Sand, kung gayon ay magiging kahanga-hanga iyon. Ngunit ang mga hiling ni Hansen ay hindi natupad sa pagkakataong ito. Matapos lunukin ni Little Star ang ikatlong piraso ng Galaxy Sand, hindi ito umakyat ng level. Ang mga bituin sa paligid nito ay lumiwanag, pero iyon lang. Tumingin si Little Star kay Hansen, ngunit hindi na siya binigyan ni Hansen pa. Tinawag niya sina Little Angel, Zero, Hanmenger, at Dragon Lady. Binigyan niya ang bawat isa sa kanila ng isang butil ng Galaxy Sand na may pag-asang gawing mga Viscounts ang mga ito. Ngunit matapos gamitin ang Galaxy Sand, wala sa kanila ang naging Viscount. Nagulat iyon si Hansen. Sabi ni Dragon Lady, malakas ang Galaxy Sand, ngunit magkakaiba ang ating mga elemento. Kailangan nating pagandahin ito ng mabuti para sa full digestion, kung hindi ay mahirap umakyat ng level. Tumango ang tatlo pa at sumang-ayon kay Dragon Lady. Nasa katulad din silang sitwasyon. Kumain si Hansen ng isa para sa kanyang sarili. Natunaw ang Galaxy Sand sa isang likido sa loob ng kanyang katawan. Ang kapangyarihan ay dumaloy sa kanyang katawan na parang ilog. Mabilis na ginamit ni Hansen ang The Story of Genes upang sipsipin ang kapangyarihan ng Galaxy Sand. Talagang tugma ang The Story of Genes. Walang problema si Hansen sa pagkonekta sa iba't ibang elemento, kaya nagawa niyang gamitin ang enerhiya ng mabisa. Malakas ang Galaxy Sand, at ilang oras ang ginugol ni Hansen upang lubos na pagandahin ang enerhiya na ipinagkaloob sa kanya. Mahirap pagandahin ang lahat. Binigyan ni Hansen si Little Silver ng isang butil ng Galaxy Sand, ngunit Viscount na siya. Hindi ito gumana ng maayos sa kanya, ngunit nagbigay ito sa kanya ng maraming kapangyarihan upang dahan-daang pagandahin. Sa kabutihang palad, si Little Star ay isang Xenogeneic. Kung may magtatanong kung saan ito galing, masasabi lang ni Hansen na galing ito sa Planet Eclipse. Maaaring mukhang hindi ka panipaniwala ang kwento, ngunit may sapat na Xenogeneic sa Planet Eclipse na mahirap patunayan kung totoo o hindi ang kwento. Dinala ni Hansen ang mga butil ng Galaxy Sand pabalik sa alyansa, at sinimulan niyang pagandahin ito ng isa kada araw. Ginugol niya ang natitirang oras niya sa pag-aaral ng mga Geno Arts at pagsasama sa kanyang pamilya. Naisip ni Hansen na dahil sa napakaraming butil ng Galaxy Sand na ang bawat isa ay may napakaraming enerhiya, ang gantimpala ay sa huli ay magdadala sa kanyang The Story of Genes sa antas ng Earl. Ngunit pagkatapos pagandahin ang kalahati ng mga ito, wala pang kahit isang senyales na muli siyang aakyat ng level. Nalungkot si Hansen, kaya nagpa siyang pakainin si Little Star ng ilan pa. Kumain si Little Star ng 10 sa mga ito, at sa huli, naging isang Earl ito.
Iyon ay isang napakalaking pagkakaiba. Nalungkot si Hansen. Alam niya na ang elemento ni Little Star ay lubos na tugma sa Galaxy Sun, ngunit mas madali talaga para kay Little Star na umakyat ng level kumpara sa kanya at sa The Story of Jeans. Pinagandahan ni Hansen ang natitirang Galaxy Sun para sa kanyang sarili, at nang matapos na siya, naramdaman niyang nasa bingit na siya ng pag-akyat ng level. Ngunit kahit na ganoon, hindi niya makuha ang huling pagtulak upang itulak siya sa antas ng Earl. Napakaraming piraso ng Galaxy Sand. Kung ibinigay ko ang lahat ng ito kay Little Star, maaaring naging Marquis na ito. Masama ang loob ni Hansen sa kanyang desisyon, ngunit hindi naman parang may mas magagawa pa siya. Ang mga araw na ginugol niya sa pagyakap sa kanyang anak na babae at paghalik sa kanyang asawa ay napakaganda, at hindi masyadong nag-aalala si Hansen tungkol sa mga bagay na hindi niya mababago. Nagpadala si Isha ng mensahe sa kanyang base, humihiling kay Hansen na makipagkita sa kanya sa Planet Blade. Nang nakatayo si Hansen sa harap ni Isha, nakita niya na nakuhang muli ni Hansen ang kanyang anyong tao. Nagulat siya. Kailan ka pa naging tao ulit? Tanong ni Isha kay Hansen. Sinanay ko ang The Story of Jeans araw-araw. Sa loob ng 2 buwan, bumalik na ako sa anyong tao. Sa kasamaang palad, natatakot ako na baka may mga side effects. Kaya, pinlano kong magsanay pa ng mas matagal para siguraduhin na hindi na ako magiging langgam o ano pa bago sabihin sa iyo. Naghanda na si Hansen ng speech na ito dati pa. Tumango si Isha at sinabi, may plano akong gawin para ayusin ito, ngunit dahil gumaling ka na, sa tingin ko ay hindi na kailangan iyon. Huwag mo lang ipagsasabi sa lahat na gumaling ka na. At huwag kang makakaakit ng hindi kinakailangang atensyon. Oo, mabilis na sabi ni Hansen. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, nagpatuloy si Isha sa pagsasabi, masyadong maraming especially iya sa Planet Eclipse. Huwag ka pang bumalik. Ipapadala kita sa Sky Palace ngayon, at maaari kang mag-aral doon. Sky Palace. Nagulat si Hansen. Narinig na ni Hansen ang pangalang ito noon. Nang buksan ng baliw na crystallizer ang gate ng mga santuwaryo, nakilala ni Hansen ang isang lalaki na nagsabi na pag-aari niya ang trono ng Sky Palace. At halos madukot si Little Flower ng lalaking iyon. Sa kabutihang palad, nagawa ni Hansen na makatakas sa oras. Sabi ni Isha, ang leader ng Sky Palace ay isang deified elite. May malalim siyang koneksyon sa aking nakatatanda. Nagsanay din ako sa Sky Palace. Sa asensya, kalahati ng itinuro sa akin ay galing sa kanya. Ipinagbigay alam ko na sa kanya ang iyong pagdating, kaya tiyak na aalagaan kanya. Ngunit mahal na Reyna, gusto kong mag-aral kung saan ka malapit. Mukhang taos puso si Hansen habang nakatitig kay Isha. Nakita na ng leader ng Sky Palace si Hansen noon. Kung makikilala siya, maaaring masama ang mangyari ng napakabilis. Pupunta ka roon bukas. Halatang hindi interesado si Isha sa isang debate.